Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Absolution, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Isang grupo ng mga magagandang babae ang dinukot ng mga trafficker, at nauwi sa pagkakulong sa maliit at nakakapanghinayang na silid na ito. Binago nila ang mga babae sa pamamagitan ng marangya at mapanokso na mga damit, at peke at kaakit-akit na mga ngiti. Nahanap ng isang matandang lalaki ang batang babae na tumawag kanina, ngunit ang kanyang intensyon ay hindi tulad ng inaasahan. Hindi habol ng matanda ang kasiyahan, sa halip, gusto niya ang tulong ng babae. Tinanong niya kung maaari itong makakuha ng $20,000, at kung magagawa ito, papakawalan niya ang babae. Nakalulungkot, wala siyang ganon kalaking pera. At dahil ang mga trafficker ay suportado ng isang malaking local gang, wala siyang pagpipilian, kundi ang umatras pansamantala. Hindi niya alam, ito na ang huling pagkakataong makikita niya ang babae. Ang matandang lalaki ay nagngangalang Thug, ang driver na naghahatid sa mga babae. Si Thug ay hindi isang karaniwang lalaki. Siya ay isang batikang miyembro ng Boston Mob, na tanyag sa kanyang hindi gaanong magandang nakaraan. Ang taong ito ay lubog sa hindi magandang bagay mula sa murang edad, at hindi na talaga nakaalis dito. Isang araw ay dinala niya si Kyle, ang anak ng mob boss, sa isang seafood plant para sa isang uri ng deal. Binanggit ng mga manggagawa roon ang isang sariwang batch ng mga kalakal na dumating mula sa New York. Isang kahilingan para sa kaakit-akit na paninda, ang pagbabayad ay dapat gawin sa araw ng delivery. Si Kyle na bago sa lahat ng ito, ay na-curious at nagtanong, kung ano ang mga nasabing kalakal. Gayunpaman ang mga manggagawa ay hindi natuwa, at sinabing walang dapat nagtatanong sa negosyong ito. Nanatiling kalmado si Thug, kahit na halatang natatakot si Kyle, ngunit ito ay dapat na pagsasanay para sa kanya. Ang manggagawa ay nagtapon ng isang palihim na pahayag, tungkol sa isang boss na masyadong matanda na para sa larong ito. Ang nasabing pahayag ay para kay Thug, ngunit hindi natinag si Thug at nagbanta na ipasara sila. Sa kabutihang palad, walang siklaban ng mga kamao ang naganap, at natuloy ang deal. Nang maglaon, nakipagpulong si Thug sa mob boss, na nagtanong kung kumusta ang kanyang anak. Si Kyle ay hindi natutuwa tungkol sa pagmamana ng negosyo, ngunit pinasigla siya ni Thug. Ang kakaiba, sa kanilang pag-uusap, nablangko si Thug sa pangalan ng boss. Gayunpaman, natakpan niya ito at sinisi ang insomnia, at mabilis na isinulat ang pangalan ng boss sa kanyang maliit na notebook pagkatapos umalis. Ang memorya ni Thug ay naging magulo kamakailan. Upang maiwasang makalimutan ang anumang bagay na mahalaga, nagsimula siyang umasa sa pagsusulat sa notebook. Gayunpaman, ang buhay ay hindi mabait sa kanya. Si Thug ay halos walang sapat na pera para sa renta, at nagtatrabaho sa isang boxing gym bilang sparring partner upang makadagdag sa kita. Pagkatapos ng isang session, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Napansin ng boss ng gym na may mali kay Thug, lalo na't nakalimutan niyang kunin ang kanyang sweldo para sa araw na iyon. Nang maglaon sa isang bar, sinubukan ni Thug na lunurin ang kanyang mga problema sa alak, ngunit naharap lamang sa isang away. Pinatumba niya ang lalaki sa pamamagitan ng isang matigas na suntok at umalis, ngunit nakasalubong si Lupe, na nagpumilit na ihatid siya pauwi. Nang gabing iyon, may spark na agad sa pagitan nila, at gumugol sila sa hindi inaasahang gabi na magkasama. Kinabukasan, tumawag ang mob boss, at hiniling kay Thug na may trabaho siya para sa kanya. Si Thug na laging umaasa sa kanyang notebook, ay ginamit ito upang tukuyin ang address ng doktor. Inabutan siya ng doktor ng isang kahon ng gamot, ngunit nag-alinlangan si Thug at inamin na mabilis na nawawala ang kanyang memorya. Ipinagtapat pa niya na nakalimutan niya ang kanyang address noong umagang iyon. Iminungkahi ng doktor ang isang masusing pagsusuri sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, nakatanggap si Thug ng ilang malungkot na balita. Si Thug ay may chronic traumatic encephalopathy CT, mula sa mahabang panahon na laging natatamaan ang kanyang ulo. Ang kondisyon ay hindi magagamot, at walang mga gamot upang mapahusay ito. Tinanong ng doktor kung mayroon siyang pamilya, na nagpapahiwatig na kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Ipinagkibit-balikat ito ni Thug, sinabing hindi niya alam. Ang totoo, mayroon siyang mga anak, ngunit wala na sila sa kanyang buhay. Naramdaman ang bigat ng lahat, nagmaneho si Thug sa isang tabi ng ilog,
at halos tapusin ang buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang maliit na batang babae sa malapit. Nagpasya siyang tawagan ang kanyang anak na si Daisy, na itinago ang kanyang sakit at humiling na makipagkita. Hindi natuwa si Daisy at tumanggi ito. Nang tanungin ni Thug ang tungkol sa kanyang kapatid na si Colin, sinabi niya na namatay si Colin 2 taon na ang nakalilipas. Natigilan at napuno ng hinanakit, napagtanto ni Thug kung gaano siya nagkulang bilang ama. Kinabukasan, binisita niya ang puntod ni Colin at pagkatapos ay nagpa siya na makita ng personal si Daisy. Si Daisy ay malamig kay Thug, ngunit kasama ang kanyang anak sa paligid, pinananatili ni Daisy na maging civil sa ama. Inanyayahan sila ni Thug sa hapunan, at nag-atubili siyang pumayag, na nagmamadaling umalis. Sa bahay, nakakita si Thug ng isang lumang fishing reel, at ibinigay ito sa kanyang apo pagkatapos ng rugby game. Dahil mahilig ang apo sa boxing, dinala siya ni Thug sa gym, at binigyan ng private lesson. Ito ay kanilang maliit na sikreto, isang bagay na sinabi niya sa bata na huwag sabihin sa kanyang ina. Nang gabing iyon, nagkaroon ng panaginip si Thug. Siya ay inaanod sa dagat, at ang kanyang matagal nang namatay na ama ay nasa tabi niya. Sinabihan siya ng ama na itigil ang pag-aalala tungkol sa paghahanap sa baybayin, at magsaya lamang sa paglalakbay. Ngunit biglang naging madilim ang panaginip. Ang babae mula sa Trockdale ay muling lumitaw, na humingi ng tulong habang ang mga ulap ng bagyo ay paparating, dahilan upang magising si Thug sa malamig na pawis. Kinabukasan, nakasalubong niya ulit si Lupe. Naglibot sila sa mga kalye, ang kanyang lakas at alindog ang bumuhay kay Thug. Wala siyang pakialam na miyembro si Thug ng gang, sa halip, kakaiba na natutuwa siya sa kanya, higit pa kaysa sa naramdamang takot. Lumalim ang kanilang pagsasama, ngunit ang kalusugan ni Thug ay nagpatuloy na sumama. Nang dumating ang araw ng malaking deal, nagmaneho sina Thug at Kyle ng isang truck, na puno ng mga kalakal mula sa New York. Mausisa pa rin si Kyle, pero hindi umimik si Thug kung ano ang nasa loob. Habang naglalakbay, may papalapit sa kanila na police car at nagpanik si Kyle. Si Thug na kalmado lang gaya ng dati, ay nagsabi sa kanya na maging kalmado, o gumawa ng bagay na makakakuha ng atensyon ng mga pulis. Ang mga pulis ay nagmaneho ng walang insidenteng naganap, ngunit nabuo ang sama ng loob ni Kyle kay Thug. Nang sa wakas ay naihatid na nila ang truck, sinubukan ni Kyle na sumilip sa loob, ngunit napatigil ito. Biglang tumakbo papunta sa driver's seat ang isang babae mula sa kargamento, humingi ng saklolo bago kinaladkad palayo. Gumapang ang guilt sa puso ni Thug, at nang gabing iyon, muli siyang pinagmumultuhan ng kanyang mga panaginip. Binalaan siya ng kanyang ama na huwag makisali, ngunit nananatili ang imahe ng babae. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Thug ang pamilya ni Daisy. Ginugol niya ang oras sa kanyang apo, tinuruan siya ng mga galaw sa boxing at pagbabahagi ng mga sandali ng kagalakan. Ngunit ang kanyang mga gabi ay hindi mapakali, ang kanyang mga panaginip ay may pinaghalong panghihinayang, at nakakatakot na mga pangitain. Hindi pa natatapos ang paglalakbay ni Thug. Ang kanyang nakaraang kalusugan at mahirap na ugnayan ng pamilya ay lalong nagpapabigat sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natagpuan niya ang panandaliang sandali ng koneksyon. Isang kislap ng pag-asa, at determinasyon na magpatuloy, kahit na ang kanyang mundo ay nahuhulog. Kinabukasan, muli siyang lumabas, determinadong hanapin ang babae, na dinala at ikinulong sa isang bahay. Pagdating niya, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Helen. Napunta sila sa isang maliit at liblib na silid, kung saan maingat niyang tinanong kung mayroon siyang pamilya sa US, at kung gusto niyang tawagan sila para sa tulong. Umiling si Helen dahil alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi makabuo ng $20,000 na kailangan para sa kanyang paglaya. Malinaw ang sinabi ng boss na walang kalayaan kapag walang pera. Si Helen na desperado, ay naglabas ng larawan ng kanyang anak na babae at nakiusap sa kanya ng tulong. Gayunpaman, pakiramdam ni Thug ay wala siyang lakas, sinabi niya sa kanya na hindi siya makakatulong at umalis. Sa kanyang pag-uwi, nagring ang kanyang telepono at binigyan siya ng bagong assignment. Nagmadali siyang salubungin ang pari, na nag-abot sa kanya ng pera. Ngunit nang nangyari ang palitan, tinamaan ng bala ang pari na agad na ikinamatay nito. Gayunpaman, malinaw na hindi ang pari ang nilalayong puntirya. Mabilis na nag-react si Thug, dinasarmahan ang umatake at nagtago sa mga anino,
naghihintay ng tamang sandali para sa counter-attack. Sa kalaunan ay nadaig niya ang natirang mga umatake, at humingi ng mga sagot mula sa isa sa kanila. Sinabi ng assassin na hindi niya alam ang pangalan ng kanyang boss, ngunit binanggit niya ang isang lalaki na may tato na gagamba sa kanyang leeg. Nadama ang katapatan ng assassin, nagpasya siyang iligtas ang kanyang buhay. Nang maglaon, bumalik siya sa bahay, napagtantong hindi niya naihatid ang pera sa boss. Bumalik siya sa pwesto ng amo at iniabot ito. Samantala, ang boss ay nakuha ang impormasyon ng pagtangkang pagpatay. Nagsimula siyang hindi mapalagay sa pag-iisip kung sino ang nasa likod nito. Matapos ang gawain, bumalik si Thug sa bahay, at nakita niya si Lupe na naghihintay sa kanya. Tila pinakialaman ni Lupe ang kanyang wallet noong huli nilang pagkikita, at nakuha ang kanyang address. Hindi nasisiyahan si Thug dito, dahil pakiramdam niya ay nalapastanggan ang kanyang privacy. Gayunpaman, hindi nakita ni Lupe ang isyu, at inimbitahan niya ang sarili sa loob. Habang nag-e-explore, natisod niya ang mga bayarin sa ospital, na pinipilit siyang aminin ang kanyang mga paghihirap sa kalusugan. Napansin din ni Lupe ang kanyang memory lapses kamakailan, at nilinaw ni Thug kay Lupe, na hindi magtatapos ng maayos ang kanilang relasyon. Naintindihan niya ito, ngunit hindi may kakaila ang kanilang pagkahumaling. Habang ang kanilang sitwasyon ay tiyak na mawawala sa kalaunan, naniwala si Lupe sa sarap sa sandaling iyon. Nang maglaon, sinabi ni Thug na plano niyang isama si Daisy at ang apo para sa hapunan sa Biyernes ng gabi, at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Pagdating ng Biyernes, nagpakita ang dalawa sa restaurant, ngunit halata ang kanyang kaba. Nag-aalala si Thug na hindi pupunta ang kanyang anak at apo. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Lupe na pakalmahin siya, lumipas ang oras at hindi pa rin sila dumating ni Daisy. Lalong lumaki ang kanyang pagkabalisa, hanggang sa nawalan na siya ng gana, sinigawan ng waiter at nangungulit sa ibang mga kumakain. Mabilis na humingi ng tawad si Lupe, at inihatid siya palabas ng marangyang restaurant. Sa ngayon, ang kanyang memorya ay masama, dahil hindi niya maalala ang pangalan ng kanyang anak na babae. Hinatid siya ni Lupe pauwi, at biglang umayos ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, huli na ang lahat, dahil nakipag-ugnayan na si Lupe kay Daisy tungkol sa kanyang kalagayan. Nang malaman niya ito, galit na galit si Thug. Sa kanyang galit, sinubukan niyang palabasin si Lupe, ngunit saktong pumasok ang apo niya at nasaksihan ang buong eksena. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya, umalis si Lupe. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Daisy na itinago niya ang kanyang kalagayan para hindi siya mag-alala, ngunit nabigo siya sa kanyang mga salita. Sa halip, iniba ang paksa, nagtanong kung bakit hindi siya pumunta sa hapunan. Si Daisy nagalit pa rin, pinaalalahanan siya na hindi pa niya ito napapatawad. Nasa kalagitnaan din siya ng paghahanda sa paglipat, dahil natapos na ang kanyang pag-upa. Tinanong ni Daisy kung nagplano ang ama na magpagamot, ngunit hindi pa siya sigurado dahil ang kanyang kalagayan ay tila hindi na magagamot pa. Gayunpaman, nag-alok si Daisy na tulungan siyang makahanap ng bagong doktor, na ikinagulat niya sa kanyang pagpayag na tumulong sa kabila ng lahat. Nang gabing iyon, lumala ang mental state ni Thug, na sinalanta ng mga guni-guni at boses. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng tato sa leeg, ngunit hindi niya maalala kung bakit. Kinabukasan, habang iniimpake ni Daisy ang kanyang mga gamit, nagpakita siya sa kanyang pintuan at humiling na kausapin ang kanyang apo. Gayunpaman, ang bata ay malamig at malayo ang loob. Sinubukan niyang humingi ng tawad para sa kanyang pag-uugali noong nakaraang araw, ngunit nagawa lamang niyang sabihin sa bata na huwag sundin ang kanyang masamang ugali. Maya-maya, pinuntahan niya ang boss, balak niyang manghiram ng pera para sa bagong apartment ni Daisy. Pagkatapos ng ilang beses na pag-eensayo sa kanyang kahilingan sa loob ng sasakyan, tuluyan na siyang pumasok. Naroon si Kyle, ngunit hindi na niya ito nakilala. Ang boss na nalaman ang tungkol sa kanyang dimensya mula sa isang doktor, ay nagpasya na oras na para putulin ang koneksyon ni Thug sa grupo. Nang hilingin sa kanya ng boss na bigkasin ang kanyang numero ng telepono, hindi ito magawa ni Thug, at hindi niya maalala ang kanyang sariling address. Idineklara ng boss na hindi siya karapat-dapat para sa gang, at sinabing masyadong mapanganib na panatilihin siya sa paligid. Bago pa man siya makahiram ng pera ay pinalayas na siya. Pag-alis niya, nakita niya ang isang lalaki na may tato na gagamba, na siyang paglalarawan ng assassin.
Hindi siya nag-aksaya ng oras, inatake niya ang lalaki at napagtanto na si Kyle, ang nagsagawa ng planong patayin siya. Dahil sa pagtataksil, pinilit niyang pinabuksan ang safe habang tinutukan ng baril ang boss, na walang choice kundi ang sumunod. Kinuha ang pera, hinayaan niyang mabuhay si Kyle, ngunit pinatay niya ang boss. Gamit ang pera, kumuha siya ng isang tao na hahawak sa down payment ng apartment ni Daisy at mga legal na papeles. Pagkatapos, binisita niya si Lupe, na lasing pagkatapos ng hiwalayan. Binuhat niya ito sa kama, iniisip kung paano siya naging malapit sa kanya. Nang tulog na si Lupe, umalis si Thug, determinadong tapusin ang hindi pa natapos na misyon. Bumalik siya sa lugar ng boss na may dalang $30,000 at sinabing bibili siya ng babae. Nang banggitin niya si Helen, isiniwalat ng boss na pinatay siya ng isang customer. Galit na galit si Thug at hiniling niya na palayain ang lahat ng babae, at binigyan sila ng pera. Ngunit sinenyasan ng boss ang isang kasabwat na atakihin si Thug. Nasaksak si Thug, pero nagawa niyang lumaban. Ilang sandali pa, binaril ng isa sa mga babae ang boss, at hinimok ni Thug na kunin niya ang pera at tumakas. Sugatan na nagmaneho si Thug para makita ang kanyang apo sa huling pagkakataon. Pinapanatili ang kanyang distansya upang itago ang kanyang mga pinsala, sinabi niya sa bata na maaaring makarinig siya ng masasamang bagay. Ngunit sinabi ni Thug na kung minsan ang paggawa ng mali, ay ang tanging paraan upang gawin ang tama. Pagkatapos magpaalam, umalis si Thug at bumalik sa isang lumang bahay sa tabi ng dagat, isang lugar na nakatali sa kanyang nakaraan. Nakasandal siya sa sulok ng bahay, at pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw. Habang dumadaloy ang liwanag sa bintana, napangiti si Thug at nagsimulang maglaho ang mundo sa paligid niya. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.